Ano bang hakbang na ginagawa ng ating gobyerno patungkol dito sa gera? Kasi kahit sabihin natin, kahit na nagpapalusot ang Bongbong Marcos na tayo ay hindi bobombahin kahit na meron tayong EDCA o US base dito sa Pilipinas at pinapasok ni Bongbong Marcos, apektado pa rin tayo. Buong mundo po apektado rito. Ang tanong na lang yung kahandaan. Kasi nga, 'di ba, nung isang araw tinatanong bakit hindi sunduin? Anong sagot ni Bongbong Marcos? Hindi, meron silang free call. Dapat 'yun mabilis. Pero ngayon, nababalitaan natin meron na daw nag-uuwian, aantayin pa ba natin na mahuli? Dapat 'yun agad-agad ang response. Ito lagay ngayon ng Pilipinas, delikado po tayo dito Nagkumahog magpagas kanina si Felix bago ang mega oil price hike ngayong araw. Pero napaisip din siya kung magdadrive pa ba siya dahil mahal ang gas. Magkukommute na lang. Minsan-minsan na lang siguro. Hindi yung araw-araw. Mas umaaray ang mga tsuper. Pang 800 na to eh. Doon sa 4 na ikot, ito 800. Tapos may sobra pa ako dito 300. Magba-boundary pa ako. Boundary ko 600. Hanggang mamaya pa ako na ito. Hindi ko alam kung kikita. Mailan nga raw na titigil muna sa pamamasada. Yan ang sitwasyon natin. Ito malaking problema kinaharap natin. Meron nga na sinasabi na ayaw ng pumasada kasi malulugi Maghapon ka magpapagod, talo ka pa sa taas ng gasolina. Wala namang ginagawang aksyon ng gobyerno. Siguro after 2 days, 3 days, saka sila gagawa ng reaction, gaya nitong pagpapauwi sa mga kababayan nating OFW. It will take time. Pero yan, dapat yan mabilis. Kasi anong gagawin mo? Ito mga mahihirap nating kababayan, 2-3 araw yan, wala nang pera. Lugi na ang Pilipinas. Bagsak na ang stocks. Bagsak na ang negosyo sa Pilipinas. Kahit anong tanggi nila, hindi nila kayang i-control. Ang stocks, bumabagsak na. Ang dollars po, bulusok na, ang taas na po. Sa madaling salita, hindi po nakakahabol yung peso natin. Sa madaling salita, hindi po nakakahabol yung ekonomiya natin. Sa madaling salita, mabagal tong gobyerno natin pagdating sa response. Hindi lang minsan mabagal, talagang walang ginagawa. Yun ang malaking problema natin. Ngayon, hihinto pa. Yari tayo dyan. Pag huminto ng pasada tong mga to, titigil ang ekonomiya ng Pilipinas. Hindi naman lahat nakakotse. Bongbong Marcos, dapat gawan mo na agad-agad to ng paraan. Kahapon, kausapot ang grupo ko sa Danmarod, sa Tayuman at sa Blumetrit. Sabi nga nila, palagay ko, kami po muna siguro yung mag-construction workers o magtitinda muna kami ng mga barbecue. Hihirit daw ang mga transport group ng 5 pisong provisional fare increase para sa buong bansa. Pero baka di na raw yan kailanganin kung pagbibigyan ng sigaw nilang ibasura ang Oil Deregulation Law at tanggalin ng VAT at excise tax. Kung sa Yun ang sagot dyan. Diba? Sabi nga nila, magtitinda na lang kami ng barbecue, magkakarpintero na lang kami. Diba? Kung gano'n ang mangyayari, mapipilay ang transportasyon natin. Diba? May problema tayo dyan. Kaya nga, ang gobyerno natin, dapat tinatanggal na yung tax. Tinatanggal na yung excise tax, tinatanggal na yung tax kasi nasa 20% yan Ang laki ng maibabawas. Hindi po maghihirap ang Pilipinas. Alisin nyo lang yung corruption, alisin nyo lang yung nakaw ninyo. Ganun din more than 20%, billions, trillions go to their pocket. Napupunta lang sa bulsa ng mga politiko. Hindi ba po pwedeng ngayong 2026, pass muna? Huwag muna kayong magnakaw. 2027 na lang. Alisan nyo lang ng tax. Magsusurvive ang Pilipinas. Yan lang naman naalisan natin ng tax Kasi po ito ay magdo-domino effect. Pag ang gasolina natin ay hindi tumaas ang presyo dahil inalis ang tax, hindi tataas ang presyo ng kuryente. Hindi tataas ang presyo ng pagkain. Ang ekonomiya ng Pilipinas, mabuti pa rin. Maayos pa rin. Diba? Alam mo, ito na nga ang pagkakataon ni Bongbong Marcos. Malay natin, mapatawad ka ng taong bayan, Marcos, sa pagnanakaw mo. Kayo magpinsan. Yung panggagahasa nyo sa bansang Pilipinas, mapatawad kayo. Kasi isipin mo, kung sa gitna ng dilim sa mundo, tapos Pilipinas, hindi nagtaasan ng presyo, pambira. Biglang sikat yan si Bongbong Marcos. Biglang makikilala ang Pilipinas. Diba? Malaki ang epekto sa iyo yan, Bongbong Marcos. Kung hindi kay swapang. Hindi magtataasan ng presyo hindi naman tayo ekonomista. Pero alam mo, sa oras ng dilim, dyan mo mapapakita ang totoong leadership mo. Doon ka mangingibabaw. Dadaigin mo yung ibang bansa. Isipin mo sa ibang bansa, nagtataasan ng presyo. Japan, UAE. Pagdating sa Pilipinas, hindi tumaas ang presyo. Sikat ka niyan. Metro Manila, nasa 70 pesos o higit pa ang litro ng gas at diesel. Sa Baguio, may mga
mga gasolinahan na halos 90 pesos na ang kada litro ng diesel. Mahal din kasing mag-akyat doon ng langis. Isa na sa pinakamalapit na depo ang Poro Point sa La Union na halos 60 kilometro ang distansya. Sa Batanes, nasa 95 pesos na rin ang diesel. Grabe, no? 95. Tataas pa yan. Aray. Brad, anong pinakarga mo sa motor mo? Diesel. Pinag-uusapan, diesel, motor ang pinakita nyo. Malay mo. Ko, choli. Kung diesel yung nilalagay niya. At nasa Ilocos Region pa ang pinakamalapit na oil depot sa kanila. Sa Catanduanes, nasa 88 pesos na ang litro ng diesel hanggang 92 pesos naman sa Masbate. Para makaagapay at kumita, ang ilang bus liner sa Dagupan magbabawas ng bibiyahing bus sa itinakdang oras at magdaragdag na lang kung kinakailangan. Sa Bohol, planong magtaas pasahe ang mga tourist transport operator. Nag-abiso na rin ang DTI, posibleng may bahagyang taas presyo sa ilang bilihin. Ito mo, lahat yan tataas. Di ba? Yung binabanggit natin. Pag hindi tumaas ang gasolina, hindi magtataasan yan. Sikat ka, Bongbong Marcos. Kung hindi ka swapang at matalino ka, alam mo ang gagawin. Gaya ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal, mga dilata, processed milk, instant noodles, kape at bottled water. We're giving a range na about 2 to 8% impact maybe a month or two from now kasi healthy pa po yung ating inventories. Payo naman ng Lagi namang sinasabi, healthy inventories. Sabi nyo nga, may stock kayo ng gasolina. Di ba? Ako lumalabas talaga dito, parang ubos na ang gasolina natin, wala tayong stock. Bakit kanyo? Sabi nila, may stock tayo hanggang 2 buwan pa ng gasolina. Bakit nagtataas agad ng presyo? Stock yan. Nabili yan sa lumang presyo. Ba't nyo itataas? So, it's either nagsisinungaling kayo, wala na talaga tayong stock ng gasolina na ganong katagal, or swapang kayo. May stock talaga tayo, pero sinasamantala ninyo yung pagkakataon. Nakikita kayo ng malaki. Binili nyo sa murang halaga, tapos ibibenta nyong mahal. Dupang talaga kayo. Ganun lang yun eh. Pero very possible, wala tayong stock ha. Pagka ganyan ng sitwasyon, delikado talaga tayo mga Pilipino. Philippine Amalgamated Supermarket Association. Huwag mag-panic buying. That will immediately increase prices because there'll be a lack of supply. Sabi mismo ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan, kung umabot sa $140 kada bariles ang world price ng langis, posibleng umabot sa 7.5% ang ating inflation rate. Pero pwede raw yang maagapan. And in the worst scenario, you would be seeing 6 to 7.5% increase in inflation. Those Ang tindi niyan. 7.5 inflation rate. So, ibig sabihin, yung dating mabibili mo sa, halimbawa, sa 100. Yung mabibili mo sa 100 ay mababawasan ng 7 pesos and 50 cents. Parang ganun, di ba? Malaki po yan, yung inflation rate na yan. scenarios assume that we don't do anything, that we don't reduce the excise tax is still there, and all other interventions.